What's up mga bro? Nagbabalik na naman ang silip at giya ni Boss Bro. Ito nga po pala ang Easy Win Racing na maghatid sa inyo ng ating tip ngayong araw ng linggo. Dito nga pala matutunghayan na natin yung naantalang pakarera ng nakaraang linggo. So sa race 2, dyan magaganap yung first leg, 3-year-old locally bred stake race. So susundan naman yan nung naantalang Chairman's Cup 2. Tapos susundan yan sa race 4 ng first leg hopefully stake race. At sa race 5 naman, ang rivalry ni Bea Bell, Don Julio at Junko sa Chairman's Cup 1. At syempre, ang kaabang-abang sa race 6 na first leg ng ating Triple Crown stake race. So abangan natin kung ano ang mangyayari mga bro. Dito nga pala ngayon sa Sunday Racing, maihinahanda sa atin na 10 pakarera ang Philippine Jockey Club. Kaya tara, himayin natin isa-isa kada race kung sino ba ang mga lamang at kung sino ang mga pwedeng manalong kabayo. Simulan natin sa race 1. Start ng first winner take all, covers races 1 to 7. Meron dyan 7 kabayo na tatakbo. At ang ating unang pili ay yung number 3 horse na si Matikas. So nung huling takbo ni Matikas, naging pang-apat lang siya kina Pildaburn dahil itong si Matikas ay dirimating kabayo, no? Dito naman nakikita ko may mga di banderang kabayo. Nandyan si Don Pedro, si Obla di Oblada, so si Megan Maxine, si Charmboy, pwede rin bumandera yan. Natingin ko naman maghahagaran sa unahan. So si Matikas, malaki ang tsansang makarimate. So ang second choice na rin natin dyan, syempre yung mayayamado na si Obla di Oblada, nasasakyan pa ni Engineer Sukat. So baka ma-rate na maganda to ni Engineer at maipanalo. So tignan natin kung ano itatakbo nito ngayong araw ng linggo. Naglagay din ako ng third choice ko dyan, si Charmboy na rin. Dahil nung huling takbo ng May 8, nilaban ito doon sa laban kina si Rice, pero pang 8 lang siya, ay pang 7 lang siya dumating. Ganun pa man, nagsilbing batak na lang to sa kanya. So dito yan yung mga nakikita kong pwedeng manalo. Si Matikas, si Obla di Oblada at si Charmboy. Magdagdag na lang kayo mga bro. Start naman ng race 2. First pick 6, covers races 2 to 7. Dito, first leg naman to ng 3-year-old locally bred. So dito, una kong pili ay yung numero 3 na si Rapido. Alala nyo yung huling takbo nito sa Road for Triple Crown, pang-4 or pang-5 lang siya dumating kina Black Eagle, kina Diamante. So tingin ko nagbatak lang siya ron, kayang-kaya niyang ipanalo to itong laban na to. So siya ang first choice ko. Ang akin namang second choice is yung si Georgia. So naglaban na rin sila doon sa Road to Triple Crown. So tinalo niya sa datingan si Georgia. Pero ibang usapan tong 3-year-old locally bred na to. So pang segundo ko siya dyan. Naglagay na lang din ako ng pang third choice ko, si Brown Tiger na napupunto. Maganda yung huling panalo nito. Nung tinalo niya si Super Daily din, no? So yun, sa race 2, Rapido, Georgia, and Brown Tiger. Diyan ako lalagay sa 3 kabayo na yan. Sa race 3 naman, start ng ating first pick 5. So dito may 8 kabayo rin na tatakbo. At ito nga pala yung pagpapatuloy ng ating Chairman's Cup 2. Dito ang pili kong pamprimera is yung numero 1 na si Midnight Bell na sasakyan ni JB Hernandez. Sabi nga ng karamihan, home court advantage ng Bell Racing ang pista ng PJC. So tignan natin kung makakaungos nga ba dito si Midnight Bell. Naglagay din tayo syempre ng pang segundo natin na si King James. Syempre rivalry na rin yan, no? So ng May 3, pamport dumating ito si King James, kina counter attack. So cambio hinete rin nung nakaraan si RC Simasio may dala. Ngayon ibinalik na kay Esteban. Tignan natin kung maire-rate na maayos to ni Esteban.
Sa race 3, ang pili ko dyan, Midnight Bell at si King James. So nandyan din si Idalar. Kung gusto nyong isama, pwede dahil sasakyan din yan ni El Maestro. Move on tayo sa race 4. Start ng second, winner take all. Ito nga rin pala yung pagpapatuloy ng first leg hopeful stakes race. So dito, ang pamprimera kong nakikita ay walang iba kundi si Gentle Dance na sasakyan ni Mr. Actually, Pati Dilemma. So siguro siya yung mayayamado dito, no? So dahil sa mahirap na karera to, hindi tayo magsisingle. Naglagay tayo ng pangsegundo natin na si California Queen. Si California Queen naman ng April 25 galing sa panalo. From start to finish ang ginawa nitong panalo. Nakikita ko rin dyan na pantraysera si Yacht Bell. So kung magbibigayan lang si Yacht Bell at si California Queen sa unahan, isa sa kanila ang pwedeng makinabang. Maglagay na rin tayo ng panuporta na si Super Cheap na tumakbo din to at nagbatak din nung takbo niya sa Road to Triple Crown. Pampito lang yata siya dumating doon, pero yan, tingin ko may inam na itatago tong si Super Cheap. So dyan, pili na lamang kayo, Gentle Dance, California Queen, Yacht Bell at Super Cheap dahil mahirap na karera yan. Ituloy natin sa race 5 ang pagpapatuloy naman ng rivalry nila Bea Bell, ni Don Julio at Jungkook dito sa ating gaganaping Germans Cup 1. Dahil nga nasa PJC na tayo at sabi nga nila doblado manakbo ang Bell Racing dito, lalo na si Bea Bell. So siya na ang gagawin natin pamprimera. Sasakyan pa yan ni Uno. Kaya dyan, pamprimera natin si Bea Bell. At syempre, pansuporta na rin natin si Don Julio dahil magaling din mamista dito si Don Julio. Sasakyan naman yan ni Apoy Asuncion. Kaya para sa akin, Bea Bell, Don Julio, isa't isa lang yan siguro. Race 6 na tayo mga bro. Ito nga pala yung inaabang-abangan ng lahat na start ng ating first leg Triple Crown Stake Race. Sino kaya ang mananalo sa mga kabayong si Black Eagle at nag-couple entry na si Everest at si Bermuda Triangle? Si Isabel, si Diamante o si Fairfield ba ang mananalo? Nawala na sa official lineup si Pleasure Effect. So dito, 6 na kabayo na lang ang maglalaban pero 5 bettings option lang yan. So dito, ang una ko nga palang choice ay walang iba kung hindi ang number 3 horse na si Isabel. Sabi nga nila dito sa pista ng PJC, may spring ang paa ni Isabel. Kumbaga doblado manakbo si Isabel pagdating sa pista ng PJC. Kaya dito, nakakalamang si Isabel pero hindi natin sisiguraduhin niya dahil siguradong hindi papayag ang nanalo ng Road to Triple Crown na si Black Eagle. Ang tingin ko naman na magbibigay ng big upset dito is yung kabayong Everest na sasakyan ni El Maestro. So yan, pili na lamang kayo. Para sa akin, nakakalamang si Isabel. Siyempre, panuporta natin dyan si Black Eagle at si Everest. At last pick 4 na nga pala tayo sa race 7. Dito naman may 10 kabayo na tatakbo pero 9 in betting options lang. So dito makikita natin ang kabayong number 6 na si Ghost na sasakyan din ni El Maestro. So siguro sa tingin ko nagbatak lang to ng huling takbo niya nung tinalo siya ni Sky Warrior. Cambio Hinete na to, no? So si El Maestro na magdadala no nakaraan, si JP Gose yata ang may bit-bit kay Ghost. So tingin ko ngayon kayang-kaya nang i-rate na maayos ni El Maestro si Ghost. At 1-3 milyahe na to, baka kayanin niya na yung isang magandang remate. So kung panuporta naman ang hanap natin, si number 9 horse World 357 JMS Torque on top naman ang nakikita kong pwedeng sumilat sa kanya dyan. So sa number 7, Ghost and Wolf 357 lang, sapat na. Race number 8 na tayo, Last XD at DD plus 1 natin. So dyan may 8 kabayong tatakbo. I mean, siyam pala mga bro. So dito, ang nakikita ko lang na nalalamangan ako sa pangangabayo ay yung number 2 horse na si Windfall. Bakit kamo? Syempre yung mga kinakalaban yan, sila Andiamo Apirense, si Barati nakalaban na rin yan, at si Ace of Diamond.
So, Cambio Hinete to. Ang pagkakaalam ko, ang sumasakay dito noon is si MM Gonzales. Ngayon, si Bumbum Villegas na. Tignan natin kung ma-rate ni Bumbum ngayon si Winfall. Pero para sa akin, solo ko tong race number 8 mga bro. Race number 9 na tayo mga bro. Last DD na to. So, mayroong 7 kabayo na tatakbo. Ito rin yung naunsyaming takbo ng last race nung nakaraang linggo. Ngayon, matutuloy na. So, dito nakikita natin yung kabayong number 3 na si Ginger Cat, no? Si Ginger Cat, ang huling takbo nito ay na-tricera to kay Gold Rush noong May 16. So, nagmistulang batak lang siya ron at ang pagkakaalam ko, parang biyahe siya noong time na yun. So, ang pang-primera ko dyan is si Ginger Cat. So, naglagay lang tayo ng ating pang-suporta na si Levitating. Si Levitating naman, siya yung may magandang time dito na naitala, no? 1.19.8. Kaya sa tingin ko, isa't isa lang yan, Ginger Cat at Levitating. Magdagdag na lang kayo. And we are down to our last race, race number 10. So dito, meron namang 8 kabayong tatakbo na mistulang stake race din ang datingan nitong last race na to, no? Dahil kung mapapansin nyo, yung mga kabayong tatakbo, talagang mataas na grupo rin. Sila ready to risk it all, Street Swag, Bid for Fame, Frugality, High Maintenance, Andiamo Appearance, Birchstone at Ace of Diamond. So dyan, ang first choice natin, no, si Ace of Diamond. Meron yan nakaraang barrier na 1.8, hindi pa ginalawan. So tignan natin ang pagbabalik ni Ace Diamond kung papakita niya yung mga dati niyang takbuhan. So first choice natin yan. Ang second choice naman natin ay syempre walang iba kundi si Andiamo Appearance, na upset lang nung nakaraan to nung takbo niya kay Resonant. So binalik na kay CP Henson nakaraan, si JTC may dala dyan. So panuporta panilat lang natin bihado yung number 1 horse na si Ready to Risk It All. Sakay pa yan ni El Maestro, baka ma-rate na panigurado magbibigay yan ng magandang dividendo. So sa race 10, Ace of Diamond, Andiamo Appearance, and Ready to Risk It All mga bro. So maraming salamat nga po pala. Ito nga po pala muli si Easy Win Racing na nagsasabi mga bro, hinay-hinay lang sa pananaya.